Pagpalang umaga po sa inyo. Samahan niyo po kami. Sama-sama po tayong mag-worship sa Panginoon ngayong umagang to. Sige po, tayo po yung manalangin. Sama-sama po tayong lumapit sa Panginoon. Ilapit po natin yung sarili nating puso. Ilapit po natin yung ating isipan ngayong umagang ito. Sabay-sabay po tayo magpahanda sa Panginoon. Na alisin niya yung mga bagay na makakahadlang para hindi natin maibigay yung best natin ngayong umagang ito sa Panginoon. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Tunay nga, Lord, na karapat-dapat, Panginoon, na maitaas, Lord, ang inyong pangalan sa lahat ng dako, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ang inyong mga anak, Lord, ngayong umagang ito ay nagsama-sama, Lord, sa bahay-sambahan, Panginoon. Sama-sama, Lord, na dumadalangin, Panginoon, sa mga oras na ito. At nagnanais, Panginoon, ng inyong paglilinis sa aming puso at aming isipan, Panginoon. Hindi perpekto, Lord, ang inyong mga anak. Pero meron kaming Diyos na perpekto. Na may kakayanang magpagaan kung kami nabibigatan. Kaya ngayong umagang ito, Panginoon, wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi maging handa, Lord. Kundi maging karapat-dapat, Panginoon, sa paglapit ngayong umagang ito sa inyo, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. Alisin niyo, Lord, yung mga bagay na makakahadlang, Panginoon, para hindi kami makaawit, Panginoon, sa inyo ng may ngiti sa labi, Lord Jesus. Alisin niyo, Lord, yung gumugulo, Panginoon, sa aming isipan, Panginoon, para hindi kami makapag-focus, Panginoon, sa pag-worship sa inyo. Hallelujah, Lord Jesus. Alisin niyo, Lord, yung anumang pong gawa ng kaaway, Panginoon, sa mga oras na ito. Ikaw, Lord, ang kumilos, Panginoon, sa bawat gaganap, sa bawat tatayo dito, maging sa mga gagamiting instruments, internet connection, maging ang inyong anak, Lord, na magadala, Panginoon, ng inyong banal na salita sa pangalan ni Jesus, Lord. Kumilos ka, Panginoon, sa Kanya. Gamitin niyo po siya, Panginoon, para sa kahayagan, Panginoon, ng inyong salita. Maging ang aming mga kapatid, Panginoon, na wala dito, Panginoon, na alam, Panginoon, namin na may kanya-kanyang dahilan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord. Maranasan, Panginoon, nila ang presensya mo kahit mansan silang dako, Panginoon. Dahil alam, Panginoon, namin na Ikaw, Lord, ay nasaan man dako, Panginoon. Hinihintay niyo lang, Lord, ang aming pagtawag, Panginoon. At kami iyong pupuntahan, Lord Jesus. Yakapin niyo po, Panginoon, kami ng inyong pagmamahal. Yakapin niyo po, Panginoon, kami. Nais, Panginoon, namin na maramdaman, na maranasan, Lord, ang inyong presensya ngayon hanggang sa kami matapos, Panginoon. In Jesus' name, Lord, ipinagkakatiwala, Panginoon, namin ang lahat-lahat sa inyo, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, ay para sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige nga po, isa pong malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Meron pong verse, alam naman po ito ng bawat isa. Sabi po dun sa John 3:16, pwede niyo po akong sabayan. Pwede po tayo magsabay-sabay doon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. But to have eternal life. Kaya po, ngayong umagang ito po, sama-sama po tayo mag-celebrate sa buhay na meron tayo kasama ang Diyos. Hallelujah! Gamitin po natin ang ating mga kamay, ang ating mga tinig sa pag-worship sa Panginoon. The greatest day is history.
you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won that day. Shout it on, Jesus is alive. Isigaw po natin, He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world believe, the Father's only Son. And you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. And you live, you died, you rose again on high. You
Hallelujah, Lord Jesus. You are great. You are great, God. Hallelujah, Lord Jesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Splendor of our King, glory and majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light. Darkness tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. So we'll see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God. Sing with me, how great is our God. So we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And so we'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, we'll see how great is our God. Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy po tayong umawit sa Panginoon. Patuloy po tayong lumapit sa Kanya. Umawit po tayo ng may kalakip na panalangin. Oh, praise to the Lord high. Oh,
to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Cross, you crucified all of my sin and shame. It was washed by your mercy. You are the treasure I find by reason for living. So let my life become an offering to the one who is worthy. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. Listen the gates of my heart, so in between what's torn apart. No, you hold the gates to the grave, but you bring to life, you roll stones away. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, my King forever. All praise to the Lord Most High. All praise to the one who saved my life. All praise to Jesus Christ, High King of heaven, High King forever. Pwede po ba sa mga oras na ito, itaas po natin ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. So I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down before you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down for you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down for you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down for you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life down for you. I lift my hands up, lay my whole life down, my whole life
praises to you, Lord Jesus. All praises to you, Lord Jesus. Sige po, magsabit po tayo ng papuri at salamat sa Panginoon sa mga oras na ito. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Sige po, isa pong malakas at best clap para po sa ating Diyos na buhay. Magandang umaga po mga kapatid. Ayan, sabi nga po ni Eric kanina ay malamig na umaga. Pwede nyo po naman saguting maulang umaga naman po. Ayan, so nagpapasalamat po tayo sa Diyos na muli po ay binigyan niya tayo ng pagkakataon na ngayon po ay sama-samang magpuri, magsama-samang sumamba. Kapatid, if you are on my place or on our place, medyo kwampu talaga, no? Hindi naman po disturbing. Sabi nga hindi naman anxious. Kasi yun nung senior ni Nanay Eda kahapon sa Don Watts, anxiety. So, hindi daw po talaga galing sa Lord yan. Hindi naman po anxiety, but then we have to face the reality of life. Which, alam po ninyo, ang ilan sa mga kapatiran po natin sa Pangasinan ay talagang nakaranas po ng matinding hagupit ng bagyo. And actually, nagdi-discuss din po kami ni Council kahapon, di lang naman po ang Pangasinan, maging ang La Union and Ilocos was hit by typhoon signal number 4. Medyo malungkot po, pero kasabay po noon, katulad po ng alam siguro marahil ng marami sa inyo, sabi nga ng Bishop Abiog, one of the pillar of Yemilif and of course ng IRM ay binawi sa atin ng Panginoon. At nilibing po kahapon. Those experiences, kumbaga parang this is the reality of life. And yun nga, nagpakita lang saglit kahapon yung araw, parang nanabik lang, and then after a while, ulan na naman. And hanggang kanginang umaga, sinorpresa pa rin tayo po ng ulan. But then, with all those experiences, kangino po tayo humahawak? Kangino po tayo kumakapit? Plus the fact, alam po natin, ang nagaganap sa ating bansa politically. Siyempre, yung mga anti-BBM, kung ano-ano ang mga yung mga pro ko naman, talaga namang nagkukumpare ng that divide, unaware and unintentionally, our nations create divisions po talaga, with all those things and with all those experiences. Even your mga personal experiences. Actually, as I pray last Wednesday, sabi ko nga po, yung mga regular, yung mga teacher, yung mga okay lang po yung halos ang linggong walang pasok. Bakit? Kasi tuloy naman yung sweldo nila how about the no work, no pay? Yung mga kababayan natin. But again, in spite of those experiences and realities in life, kangino po tayo kumakapit. Sana po sa mga sitwasyon at sa mga karanasang ito, akayin po tayo nito lalo palapit sa Diyos. Hindi ho natin kayang questionin ang Diyos, ang kaparaanan ng Diyos, at ang timing ng Diyos. Why? Kabahagi po ng paalala ng banal na kasulatan which sinyer din po kahapon sa funeral service, sabi nga po, ang pag-iyak ay magtatagal ng magdamag. Ayan. Ngunit galak ay dumarating sa umaga.
Tingnan mo nga po yung kapatid, yung katabi mo, mukha bang inumaga pa yan? So may pag-asa pa pong maging masaya yan. Pwede po ba palakpakan natin ng Lord sa katotohanan yan? So ngayon pong umaga, magpapatuloy po tayo sa ating talakayin. Katulad po ng pangako ko po sa inyo, ang pag-aaral po natin ay serye. Bagamat nasa huling linggo na po ng July, isipin nyo. At sa susunod na Sunday, August na po tayo magkikita-kita. Pag nagkita-kita tayo, August na agad. So tutuloy-tuloy po natin yung ating pag-aaral sa aklat po ng Judas na kalaki po ang matinding hamon. Yun nga po, pagkatapos po ng iba't ibang mga karanasan, hinahamon po tayo ng salita ng Diyos na manindigan, tumayo, ipaglaban ang ating pananampalataya. Si Manny Pacquiao, yung laban niya, draw. Sa pakikipaglabang espiritual, wala pong draw. Ito po magandang balita. Nakatitiyak po tayo ng panalo. Parang yung iba, hindi pa po naniniwala, hindi pa po kumbinsido. So sa ikalawang bahagi po ng sulat, ating pag-uusapan ang ilang mga bagay. Karugtong pa rin po ng paksa na ating tinatalakay, stand up in your faith. So pwede po bang tayong saglit ay tumayo mga kapatid at muli po ay basahin natin ang ikalawang bahagi, parang tawag doon, hulugan, installment yung ating pag-aaral ng buong book. Pero sa Sunday, ito na po yung pinakamalaking chunk nung book na ating tinatalakay sa aklat po ni Judas. Yan. So, pagka po binabanggit kasi sa Tagalog, parang medyo masakit sa tenga, Para medyo maging social, Jude. Yan. So, ayan. In Jude chapter 1, which is isang chapter lang naman po yun, Last week po, pinag-aralan natin yung verses 1 and 2, which is the salutations. Ngayon naman po, itatalakayin natin yung verses 3 and 4. Sige po, nandyan naman po sa screen, pakibasan niya na po natin yung 3 and 4. Pagbilang ko po ng 3, andyan naman po sa screen, sa English Standard Version po yan. 1, 2, 3. Verse 4 po, go. Ayan. Babasahin ko naman po para sa inyo. Ayan, ganito po. Beloved, although I was eager to write to you about common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. For certain people have crept in unnoticed, who long ago were designated for these condemnations, ungodly people, who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Saglit tayo manalangin. Salamat po, Ama, na pagkatapos po ng mga bagyo, pagkatapos po ng iba't ibang mga karanasan, pagkatapos po ng ilang mga hindi magagandang bagay on our own perspective, narito pa rin po kami. Pinagsama-sama po pa rin po kami. Pinayagan mo pa rin po kami na sumamba sa iyo. Nasa bahagi po kami ng pagsamba sa pagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. Ang patuloy na panalangin po namin, katulad po ng patuloy ko pong palaging panalangin, ang iyong mga salita ay mabisa, matalas pa sa tabak na magkabila ay talim, nanunuot sa paghihiwalay ng kaluluwa at spirito, ng buto at ng kasukasuan nito, at nakatatalos ng isipan. Payagan mong ang mga katotohanan ito, aming Diyos, talagang makapangyari, maganap sa buhay ng bawat isa na naririto ngayon. Kausapin mo po kami corporately, pero pwede po bang kausapin mo po kami in a personal way? Luwalhatiin mo ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan
at patuloy pong isakatuparan mo ang pakay at layunin kung bakit po ipangangaral, ipapahayag ang iyong mga salita. Maraming salamat po, purihin ka sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Pwede po bang bago ka maupo, 2 o 3 na malapit sa iyo, sabihin mo, ipaglaban mo ang faith mo. Ayan. So, sige po. Magpapatuloy po tayo ng ating pagtatalakay. No? Under po ng stand up in your faith, dito po sa letter na to, tinignan po natin last week yung tinatawag na salutation, which is yun po yung first part. At bahagi po nung salutation, pinag-aralan po natin. Sino nga po author nito? Ayan. So, anong Friday po sa aming life group na mga mens, tinanong ko sila, ano ang impression nila when they first encountered the book. Ang akala po ng marami sa kanila, ito po ay si Judas Iscariote, kasi yun lang naman talaga ang kilala nilang Judas. Hindi po. Sa Bible po, marami pong Judas. Hindi naman po yung betrayal. Yun kasi ang naiikwan dun sa pangalan di ba? So, pinag-aralan naman na po natin yan. So, hindi na po natin kailangang elaborate. Judas is a variant of Judah, which is praise. Pangalawa, tiningnan po natin sino ba yung recipient nito? The beloved. So, mga tao na nakakilala sa Panginoon, mga tao na inibig ng Diyos in spite of flaws. Tama po yung sabi ni Ma'am Erica ngayon, di ba? Wala pong perfect. Si Lord lang ang perfect. Pero yun nga po, in spite of our imperfections, the Lord loves us and secured us in Christ. So yun po yung sinulatan ni Judas. At ang prayer po niya, ito po yung prayer po ni Judas sa mga mananampalataya na kanyang sinulatan is the mercy, the peace, and the love of God abounds or multiply on them. Why? Because there are more challenges in their faith na nakataya po dito. Kaya nga po yun yung paksa natin. At yung title po natin sa series na ito ay kinuha po natin sa mga talatang ating pag-aaralan naman ngayong umaga. Why? Because ngayong umaga, ang pag-aaralan po natin is the intention of the letter. Hindi naman po kayo susulat dahil lang sa gusto nyo lang sumulat o wala kayong magawa. Especially nung mga 80s and 90s, ang way of communications, wala pa pong mga gadgets during those days. Ang mga means of communications pa, hindi ko alam kung nabutan mo mga nag-a-abroad sa inyo yung mga cassette recorder pa, papadala ng mga, ganun pa nun Hindi ko alam, inabutan pa ba ng mga, palagay ko yung mga millenniums na lang ang nakaabot na, meaning mga 50 years old and above, ang nakaabot na, na ang means of communications noon, re-record, ganun. So, ang pinakamarami po letter. So, hindi naman po basta gusto mo lang sumulat, pero ganun din po kasi ang approach sa Bible. Sabi nga po natin, Bible has a lot of genre. And one of the genre, meaning types po ng mga sulatin. Ang Bible po ay may iba't ibang mga uri ng mga sulatin. At ito po talaga ay epistle o letter. At mahalaga po na sa bawat book na binabasa natin, makita po natin ano ba ang intention talaga nung sumulat. So mahalaga po yon so that makita po natin yung kabuoang larawan, yung kabuoang layunin kung bakit po isinulat ito. So ngayong umaga yun po yung ating pag-uusapan. Una po, tinignan natin salutation. Pangalawa po, titingnan po natin intention. Sabihin nyo nga po, intention. Ano po ba ang intention ni Judas? Bakit sinulatan niya yung mga beloved? Which is, ang mga beloved po na binabanggit dito represents the Jewish Christians who are scattered all over the world during those days, experiencing different persecutions, struggles, and difficulties. At ang isa po, sa kanilang naranasan ay mababasa po natin, pag-aaralan po natin ngayong umaga. So, dalawang bagay lang po ang gusto nating makita sa larawan, sa liwanag po ng katotohanan ng ating
pag-aaral. Pero bago po natin yun talakayin, gusto po muli nating bigyang pansin at bigyang diin, no? Sa ating buong pag-aaral sa aklat ng Judas ay ito. Mga kapatid, let us stand firm with commitment to the point of struggles in upholding our faith. IRM Ministries Area F1, ipaglaban mo ang faith mo. So, yun po yung gusto po nating maging hamon sa ating pare-pareho, sa ating pagtatalakay sa aklat ng Judas. Tunguhan po natin yung ating pag-aaral, intention of the letter. Ang intention po is to make an appeal, to stand up in their faith. Yun po yung intention. Sinulatan po ni Judas ang mga minamahal o ang mga mananampalatayang Hudyo na nakakalat sa iba't ibang mga bansa upang sila po ay akayin, turuan, amukiin, pakiusapan, mamaya pag-aaralan po natin yan, na sila sa kabila ng iba't ibang mga pangyayari at karanasan sa kanilang buhay, piliin nila, gawin nila, desisyonan nila na ipaglaban ang kanilang pananampalataya na ang kapalit po nito maging ang kanilang buhay. Bakit? Kasi nga po ang persecutions during those days, hindi po yung pagsasabihan ka lang ng mga kung ano-ano, hindi po. Ang persecutions during those days, persecutions talaga. Di ba? So, pinapatay po sila ng legal. Wala akong nananagot. Yung mga injustices. Ganun po yung na-experience nila. So, dalawang bagay din naman po yung titingnan natin dun sa intention na yon ng author. Una po, an appeal to contend. An appeal to contend. Ibig sabihin, ang pakiusap na sila po ay makipaglaban. Mababasa po natin sa verse 3. Ang sabi po dyan, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you. Yun po yung word na mismong ginamit, to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. Makikita po natin, meron sanang gustong i-discuss si Judas sa mga mananampalatayang Hudyo nung panahong iyon na nakakalat sa iba't ibang bansa. Ano yon? Gusto sana niyang isulat yung may kinalaman sa kanilang kaligtasan. Gusto sanang ipaliwanag ni Judas sa kanila na ang kaligtasan po talaga ay hindi patungkol talaga sa batas o sa law, o sa mga tradisyon na nakagisnan po nila. Pero meron pa akong mas mahalagang gustong isulat sa inyo. Ano yon? Na akayin kayo, turuan kayo, pakiusapan kayo, na manatili kayong nakikipaglaban sa inyong pananampalataya. So sa unang bahagi, tiningnan ko po, what does it mean when we say appeal? Pansinin niyo po, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary. Kumbaga, mas importante ito. Hindi naman sinasabi niyang hindi importante ang usapin patungkol sa kaligtasan. Pero merong isang bagay na dapat mas maintindihan ninyo. Ano yon? Yung ipakipaglaban ninyo ang inyong pananampalataya. So pinag-aralan ko po, what does it mean when we say appeal? So tingnan po natin, ano po ba ang meaning ng appeal? Una ko pong nakita is, ito daw po, to admonish, to exhort, to beg. Di ba? Yung magmakaawa, yun po yung begging. Nagmamakaawa na rin. Ibig sabihin, lahat na ng paraan ginagawa ni Judas para akayin ang mga mananampalatayang Hudyo nung time na yon, Sabi pa po, beseech, to encourage, to instruct. Ibig sabihin, lahat ng facet, tinignan ni ni Judas
para lamang ipakiusap sa kanila na sila po ay manindigan tumayo sa kanilang pananampalataya. Ang pagtayo po dyan ay isang larawan ng korte. Yun po yung sinasabi dyan. Yung pagtayo bilang mananampalataya o pagtayo sa pananampalataya, ang picture po na nakalitaw, pagka po pinag-aralan nyo yan, ay yung lumalaban ka sa korte. Di ba? So parang ikaw inaabuso at ikaw ay nagdemanda ka. Oo. Yan. So yun po yung kinukuhan dito. Inilalarawan ni Apostol Judas na sinasabi niyang manindigan ka, ipaglaban mo. Ang picture po niyan, you are standing in God's court. Pangalawa po, tiningnan ko yung iba't ibang translations dun sa pag-appeal. Ano-ano po, ito po ang magandang paraan para po makatulong sa inyo kung paano nyo po maintindihan ang ilang mga bagay. Kasi naiintindihan ko po kayo, maraming nagsasabi sa inyo, Pastor, ba't pag nagbabasa ako ng Bible, di ko maintindihan? Makatutulong po ang pagtingin sa iba't ibang translations ng Bible. So tiningnan ko po sa iba't ibang translations, kinumpare ko po, ano-ano po ba ang pagkakagamit sa iba't ibang translations para maintindihan po natin yung word na appeal. Tingnan nyo po Sige nga anak, please. Tingnan nyo po yung comparison. Sige na, go. Ayan. Tingnan nyo po sa Basic Bible English. Pakibasa nyo po. Go. Yung po palang sinasabi ni Judas na I appeal to you, sa Basic Bible English, ang sabi niya, requesting with all my heart. So ito po pala yung weight nung pag-appeal ni Judas sa mga mananampalataya na kanyang sinusulatan. To request or requesting, sabi niya, with all my heart. Tingnan naman po natin sa iba pang translations. Sa Easy English Version, pakibasa nyo. Ready, go. Masyado akong nakuha dyan, sabi niya, very na, strongly pa. Parang may mali dun sa grammar. Pero hindi po Sabi po niya, we must ask very strongly. Ibig sabihin, binibigyan lang po talaga ng bigat, binibigyan lang po talaga ng diin ni Judas, base sa Easy English Version. Tingnan po natin yung iba pang version. Sa International Standard Version. Ready, go. I urged you. Ito na po yung nagpupumilit, ipinagpipilitan. Yun po yung word na I appeal. Tingnan nyo pa And another is, meron pa ba? Yan, sa magandang balita, para po meron naman po tayong Tagalog. Pakibasa nyo, sa magandang balita, go. Ayan, so isang panawagan. Parang ganito yan. Ipinatawag ko kayong lahat. Parang ganun yung picture na, So, yun po yung sinasabi niya, I appeal. And ito po sa dalawang translations po ito, sa King James, saka po sa Webster English Bible, exhorting you. And then sa isa pa pong Tagalog, pakibasa nyo po ulit, go. Inaaralan kayo. Instructions po yon. So, yan po yung malalim na Tagalog. So, ito po yung pinaparating ni Judas sa kanyang mga sinusulatan. Pero ang tanong, ano po ba talaga yung kanyang appeal? Ito na po. Ang kanyang appeal po kasi is to contend for the faith. Tingnan nyo po, Beloved, although I was very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for what? For the faith. Ipaglaban. Ang maganda po, pinag-aralan ko rin po muna ano yung contend.
Ano? So, ito po yung aking natuklasan patungkol sa ano ho ba ibig sabihin ng content. No? So, sige. Which is actually, dito po natin kinuha yung ating text, yung ating topic, yung ating theme. Stand up. Actually, contend for your faith. Ano po ba yung ibig sabihin ng contend? Ito po yung makikita po natin. To struggle for. Di ba? So, ibig sabihin, allow yourself to struggle for the sake and for the benefit of your faith. Kaya nga po ang tanong sa atin last Sunday, when was the last time ipinaglaban mo ang iyong pananampalataya? Nakakalungkot na katotohanan, ha? O pagka pinapapasok po tayo sa opisina o sa trabaho, kahit bumabagyo, kahit baha, susuungin mo. Mga kapatid, hindi naman yung pagpunta lang dito sa simbahan ang sinasabing bahagi ng ating pananampalataya. Ang tanong, kailan mo ipinaglaban ang devotion mo? Na hindi ka kakain, ipagpapalit mo kahit yung pagkain mo para lang makapag-devotion ka. Ipagpapalit mo yung pagligo mo para lang makapag-devotion ka. That's how we should look at it. Hindi po ito yung gusto lang naman kasi ni Pastor, maraming attendance pag Sunday. Most probably, okay yon. But basically, standing up for our faith or fighting for our faith does not only limited in this four corner of this structure, but its totality. Di ba? Kahit po sa larangan ng pagbibigay, kabahagi po yon. Ikaw gusto mo yung mga branded na lahat, gamit, damit, sapatos, di ba? Gusto mo mga branded na mga bag, mga gadgets. Pero pagka magbibigay ka sa Lord, gusto mo tira-tira lang. That's part of our faith. So sabi po ni James, I appeal to you. Di ba? I urge you, I beg you, to make even to the point of struggle for the sake and for the benefit of your faith. So, hindi po tungkol sa kaligtasan lang palagi. Hindi ko naman sinasabi na mali yun. Pero hindi po palaging puro sa kaligtasan lang, kundi yung paglago ng ating pananampalataya. Oh, another thing, sabi po, when we say to contend for the faith speaks about, pakibasa nyo, ready, go. Earnestly. Mapapansin nyo po yung mga word na ginagamit, di po ba? Hindi po ako ang may kanyan. Pagka pinag-aralan nyo lang po talaga, ito yung matutuklasan po natin. When we say to contend, when we say ipaglaban natin ang ating pananampalataya, ibig sabihin po earnestly. Meron po talagang masidhi o kasidhian, no, na pagsisikap, na tayuan, panindigan ang ating pananampalataya. Kung minsan, pagdadala lang ng Bible, tinatamad pa tayo eh. Ang tanong nga sino po sa inyo ang may Bible na printed? Kaya nga po ang challenge ko kahit sa mga kabataan Gusto mo brand new na sapatos. Gusto mo brand new na gadget. Pero Bible wala ka. So hindi po yun yung pagpunta lang pagka-araw ng linggo, kundi yung kabuuan ng ating pananampalataya. Sinasakop po nito. Another thing, sabi po niya, when we say to contend is, pakibasa nyo, ready, go. To focus on. Medyo tumaas din po talaga yung temperatura ko last Sunday, na paalalahanan ko po yung mga kabataan. Kwento ko lang po. Kasi may mga habang nananambahan, di ba? Nagkukwentuhan. Sabi ko, kung magkukwentuhan lang naman kayo, wag na dito sa loob ng simbahan.
Bakit? Ang mga henerasyon kasi ngayon nakakalungkot eh. Sa bahay, hindi na nadidisiplina. Sa eskwelahan, hindi na nadidisiplina. Pati ba naman sa loob ng simbahan, walang disiplina? Malungkot na yon. Bakit? Kasi pagka nakikipagkwentuhan o sino naaabala, hindi naman ikaw lang ang daming mga interesado. Kuminsan yung mga ganong mga bagay, are we willing to stand up for the benefit of our faith? That we are willing to set aside. Sasabihin, pastor, andito po kasi yung Bible ko. Bakit Bible lang ang pupuntahan mo pati yung mga nag-pop up? Babasahin mo. Di ba? Kahit po sa social media, kinuha niyan. Tawag doon, pinapaalala yan. Sa loob ng simbahan, minsan nakakalungkot. Wala na ang paggalang. Habang nananambahan, cellphone lang din ang cellphone. Nakakalungkot po, no? So sabi po ni James, focus. Sabi niyo nga po, focus. Ano ibig sabihin ng focus? Nakatuon, pastor. Yun yung Tagalog. Ibig sabihin ng focus, you are not allowing yourself to be disturbed by anything. Yun po yung focus. Focus lang sa goal. Di ba? So, yun yung sinasabi ni James. Focus. When we say we should contend, we should fight, we should stand up, ibig sabihin, focus lang tayo sa goal. Focus lang tayo sa faith natin. And another thing, and the last maybe, ito po sige na, huli na yan. Pakibasa, ready, go. Di ba? Adding skill and commitment to uphold. Ano ibig sabihin? Dapat nag-grow pa rin tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Di ba? Nag-grow ba yan? Naalala ko po tuloy yung isang quotation po, no? Nung nakalagay po actually sa Cubao Morning Congregation yun, si Tart, no? Doon ko nabasa yun nung nasa Tri-O building pa po ang national office ng IRM. Meron po ang Cubao Morning Congregation nakalagay doon sa may harapan po nung altar nakalagay doon. Living things grow. Dead things decay. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Living things po ba yan? But why? To contend with your faith. Tingnan niyo po si Pacquiao. Bagamat sabi niya, dito lang po muna. Di ba? Tingnan niyo si Pacquiao. Bagamat draw ang kanyang laban, anong sabi niya? Kulang kasi yung training ko. Isipin nyo sino man sa Pacquiao team walang makasabay ng training sa kanya. Sa larangan ng takbo, sa larangan ng sparring, sa larangan ng shadow boxing, walang makatagal sa kanya. Pero anong sabi niya? Hindi siya satisfied sa kanyang training. How about our faith? Are you satisfied with the faith that you have at the moment? So, yun po yung malaking question. And kaya nga po sabi, appeal. Sabi nyo nga po, appeal. Kaya nga po yun yung pakiusap, di ba? Yung pagmamakaawa. Ano? Yung talagang pag-amuki o paghamon ni Judas sa mga mananampalataya. Na ipaglaban nila ang kanilang pananampalataya. Na magdagdag po sila, o ibig sabihin, sabi, adding skills and commitment. For what? To uphold their faith. Tayo po, kailan pa natin huling ipinaglaban ng ating pananampalataya? Ang mga henerasyon ngayon, yun nga nakakalungkot, no? Puro karapatan, benepisyo, mga ganon, without responsibility. With all due respect, mga magulang, hindi naman po sa ipinagtatanggol ko ang mga teacher. Inaaway nyo pa mga teacher. Yung mga high school ngayon, hindi, high school lang nakaabot ng high school, hindi nakabasa. At makabasa man, utal-utal pa.
At hindi lang yon. Hindi na nakababasa, don't get me wrong, hindi natin ginajudge, pero tanungin niyo po ang mga teacher ngayon. Ang problema ng mga teacher, bawal sila magbagsak. Bakit? Kasi karapatan lang, karapatan. Walang responsibilidad. Hindi makabasa man, uutal-utal. Ang masakit, ito pa po. Nakabasa man ng pautal-utal, hindi naman po naiintindihan. Alam nyo, mga kapatid, maraming simbahan, ganun eh. Na tuloy, mahina ang pundasyon. Bakit? Kasi whether we like it or not, sila ang susunod sa atin eh. Papayag po ba tayo na ang ating lipunan ay pamunuan at panguna ng mga ganong uri ng mga tao? So, ito po ang hamon ni Pablo kay Timoteo. In 1 Timothy 6 chapter 6 verses 11 to 12. Pakibasa niyo po. Ready? Go. Oh, di ba? Ano ang hamon ni Pablo kay Timoteo? Actually, personal po ito. Yan yung sinasabi ko sa inyo na may mga letter po sa Bible. Personal. Yun pong Jude, corporate po yon. Ito po, sinulatan ni Pablo si Timoteo on a personal note. Anong sabi niya? But as for you, man of God, sabi niya, flee from these things. Yung nauna po yon. Pagka gusto niya, ano po ba yung flee from these things? Yung mga nauna, basahin niyo, sabi po niya, but instead, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. And pagdating po sa verse 12, ano raw? Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Therefore, hindi po pag-araw lang ng linggo. Hello? Diyos, tuloy po tayo. Ang tanong, ano po ba ang dahilan? Bakit po inaamuki? Bakit po ini-encourage? Bakit po ba pinapag-usapan? Bakit po ba tinuturuan? Bakit po ba pinapayuhan ni Judas ang kanyang mga audience o ang kanyang mga recipient? Verse 4, ito sabi po, ito po yung babala, the reason of an appeal. O for an appeal. Bakit po? Bakit? Anong dahilan? Anong nasa likuran? Bakit ganun kasidhi? Bakit ganun katindi? Bakit ganun talaga yung emphasis niya na talagang yung mga mananampalatayang ito ay ipaglaban manindigan sa kanilang pananampalataya? Because, basahin niyo po sa verse 4. Pakikuan nga na yung verse 4. Paki-flash nga yung verse 4. Pakibasa niyo. Ready, go. Tingnan niyo po, for certain people. Ibig sabihin, may mga tao, ito pakinggan niyo pong mga buti, naka-infiltrate sa inyo. Ibig sabihin, napasukan kayo. May mga tao among you. Tingnan niyo po ang sabi, again, comparison from different versions. How the Bible view
O paano pinakita ng Bible, no? Yung mga sa iba't ibang version, yung ibig sabihin pagpasok, tingnan po natin sa iba't ibang version. Because they were infiltrated. Sige na, go. Tingnan nyo po sa sa English Standard Version, they crept in unnoticed. Uy, napasok sila pero hindi nila namamalayan. Tingnan mo nga po yung katabi mo. Di ba? So, namalayan mo bang nakapasok yan? Okay. So, pero hindi naman po yun yung sinasabi dyan. Sa other translations, dalawang translations po yan, Basic Bible English, saka King James actually yata yan. Come among you secretly. Ibig sabihin, kaya ganun ang pakiusap ni Judas sa kanyang sinusulatan o sa mga mananampalatayang ito kasi sabi niya, nahaluan kayo, merong nakapasok sa inyo nang hindi nyo namamalayan, nang hindi nyo napapansin. Nakakalungkot po, 2 years ago, meron po tayong mga guest dito. Papunta po kami sa anniversary natin po yun Isa sa pastor na galing po siya sa isang kilalang simbahan. Yung obispo daw nung simbahan na yon. Bishop nung simbahan na yon. Yung bahay punong-puno ng mga high-powered gun. Bakit? Na-infiltrate pala yung simbahan na yun ng komunista. So ganito sinasabi ni Judas. Kailangan nyo ipaglaban ng inyong pananampalataya. Bakit? May mga nakapasok sa inyo. Hindi nyo namalayan. Tingnan nyo po sa ibang translations. Sige pa. Sige anak. Go. Diba? Sabi, slip in among you unnoticed. Ay International Standard Version. Tingnan nyo yung NIV. Pakibasa nyo yung NIV. Ready, go. Si Satanas pala, sa magitan ng mga false teachers, pumapasok po talaga sa kalipunan ng mga mananampalataya. Mapapatunayan po natin yan sa Tagalog. Ito po sa Tagalog. Sige anak, please. Tagalog. Darang. Sa malalim na Tagalog, pakibasa nyo po. Go. Di ba? Hindi po halata. Kunyari, beshi-beshi lang pala. Friend, BFF. Nung pala, kaya pumasok, may maitim na balak. Sa Magandang Balita Bible, pakibasa nyo po. Go. Di ba? So, ibig sabihin, kaya pala ganun katindi ang appeal ni Judas sa kanyang audience, sa kanyang recipient, is because the church na sinusulatan niya was infiltrated. Ang tanong, who infiltrated them? Mababasa po natin sa huling bahagi ng verse 4. Sabi niya, who long ago were designated for this condemnation, ungodly people who pervert the grace of God into sensuality and deny our only Master, Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, sino-sino sila? Sige nga anak, go. Sino yung mga nakapasok na yon ng hindi namamalayan? Sino yung mga pumasok na yon ng lihim? Sige na. Yung mga isinumpa o mga mapapahamak. Sino pa? Sige nga anak. Ano pa yung mga katakian nila? Ungodly people. Yung ang naniniwala, sisimba lang para magbawas ng kasalanan, para ihanda ang sarili uli sa kinabukasan sa paggawa ng panibagong kasalanan. Babala. Meron po nun sa mga bawat simbahan. Another thing, sabi po, perverted the grace of God. Another thing, sabi niya,
deny our Master and Lord Jesus Christ. Hindi ko na po babanggitin, kung sino. Alam niyo ho ba, isa sa atin ay nagkwento sa akin. Pastor, alam mo bang hindi naman ako dyan talaga nanggaling? O ano nangyari po? Kasi, sa pinanggalingan kong simbahan, yung nagtuturo doon, normal lang daw naman na nagkakasala. Hanggang sa natuklasan namin, yung nagtuturo na yon, apay kinabit yung miyembro. Oh. Mga kapatid, hindi ito kwentong kutsero. Nung panahong ito nangyayari at sa panahong ito nangyayari. Therefore, mga kapatid, ingat po tayo. Pa-beshi-beshi-wap, pa-BF-BFF, mangungutang lang pala. Hindi lang yun. Meron akong karanasan, mga kabataan. Pagkatapos naming mag-cell group pa nung time na yon. Nung pala, sa loob ng bag, may mga alak. At ito pa, nakakahiya, pero totoo pong karanasan. Kabataan ng isang simbahan. Ang babalot ng marijuana. Pinambabalot ng marijuana. Page ng Bible. Mga anak, mga kapatid, suriin din po ninyo kung sino yung mga kasama natin. Hindi ko po sinasabing pagdudahan natin ang isa't isa. Pero ito yung totoo eh. Kaya po, ibig sabihin, nangyayari ito noon pa. Ito po ang babala ng Bible, Matthew 7:15. Pakibasa niyo po. Ready, go. Di ba? Actually, ang may sabi po niyan si Jesus. Sabi po ni Jesus, mag-ingat kayo. Bakit? Sabi po niya, may mga tao, at sino daw po? Mga propeta. Alam niyo po ba ang mga prophet? Mga preachers po yan. Kaya susuriin niyo rin po yung pastor niyo. Saan ba kayo dadali ng pastor niyo? Sa kabanalan o sa kabalbalan? Pagka po napapansin ninyo na ang pastor ninyo dadali na kayo sa kabalbalan, magtanong na po kayo. Pero pagka ang inyong pastor dadalin kayo sa kabanalan, huwag na po kayong magpaiwan. Di ba? Why? Jesus Himself warn, instruct His disciples. Sabi po, beware of false prophets who comes to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. Marami pa pong kwento na nakakalungkot, pero yun po yung realidad. Bilang pagtatapos po natin, sabi po ni Pablo sa mga taga-Galacia, actually, napag-usapan na po natin to actually. Sabi niya, yet, because of false brothers secretly brought in. Tingnan niyo po ibang grupo po yung sinulatan ni Pablo. Ibang grupo yung sinulatan ni Judas. Pero anong sabi? Yet, because of false brothers. Anong sabi? Secretly brought in, who slipped in to spy out our
freedom that we have, kangino? In Christ Jesus. Kaya nga mga kabataan, makinig kayong mabuti. Kapag ka ang kaibigan mo, dadalin ka sa Panginoon, mabuting kaibigan yan. Pero kapag ka ang kaibigan mo, dadalin ka sa kapahamakan, sa paglalasing, sa pagsusugal, sa pag-aadik, di ba? Sa pagnanakaw, hindi totoong kaibigan yan. Ilalayo ka niyan sa Panginoon. Huwag ka nang makisama dyan. Mga magulang, ingat tayo sa pagpili ng ating mga kaibigan at mga sinasamahan. Dahil tutularan lang din nila tayo ng ating mga anak. Kaya ako, yung mga kaibigan ko, kilala rin po ng mga anak ko eh. Tingnan niyo po sabi, so that they might bring us into what? Slavery. To them, we did not yield in submission even for a moment, so that the truth of the gospel might be preserved for you. Isang preacher po ang nagsabi, kahit po makipag-chat, wag daw po kayong makipag-chat sa mga ganyang klaseng tao. Sa huli, bilang hamon, natin pong hamon ngayong umaga, ito po naman ang sulat ni Peter. Sabi po ni Peter, in 2 Peter chapter 3 verses 1 to 4. Medyo mahaba-haba po ito, no? So, baka mas maganda, basahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. Sabi po ni Peter, sa kanyang ikalawang sulat, no? Sabi po rito, mga minamahal, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Ibig sabihin, kaya nga po 2 Peter, kasi po may 1 Peter, yun po yung unang sulat niya. Sabi niya, pangalawang sulat ko na ito sa inyo. Sa mga sulat ko, sinisikap kong gisingin ang kaisipan ninyo sa kabutihan sa magitan ng pagpapaalala sa inyo ng ilang bagay. Nais kong ipaalala sa inyo ang mga salita ng propeta ng Diyos noong una at ang utos na ibinigay sa inyo ng ating Panginoon na tagapagligtas sa magitan ng mga apostol na isinugo niya. Una sa lahat, sabi niya, dapat ninyong maunawaan sa mga huling araw ay darating ang mga manlilibak. Susundin ang masasamang nilang nasa. Sasabihin nila, hindi ba't nangako si Kristo na babalik siya? Nasaan na siya ngayon? Namatay na ang mga magulang namin pero wala pa ring pagbabago mula nang nilikha ang mundo. Ano ibig sabihin? They deny Christ. So ito po yung sinasabi. Kapag ka po ang mga tao, kahit po mga kasamahan natin sa loob ng simbahan, ilalayo kayo kay Kristo, manindigan po kayo. Sasabihin, pare, paminsan-minsan lang naman to eh. Alam nyo, yung madalas, nag-umpisa lang po yun sa paminsan-minsan. Kaya nga po yung sabi natin, nag-uumpisa lang yan sa pakunti-kunti, hanggang sa pakunti-container na. Kaya po mga kapatid, sabi po ni Judas, I appeal, content for your faith. Mga kapatid, si Kristo lamang po talaga ang magdadala ng katiyakan sa buhay na ito. Therefore, kung hindi tayo ilalapit kay Kristo, ingat po tayo. Mga kapatid, sabi po ni ni Judas, I appeal, contend for your faith. IRM Ministries F1, ipaglaban mo ang faith mo. Magandang umaga po at pagpalain po kayong lahat ng Panginoon.
praise. Thank you. Ayan. Good morning po muli sa bawat isa sa atin. Isa nga pong malakas na palakpak para po sa ating pong Panginoon sa umaga pong ito. At mas malakas pa po para sa mga anak ng Diyos na excited na maghandog para po sa ating pong Panginoon. Sige po, kung meron po tayong dala na salita ng Panginoon, mga Bible po or nasa inyo pong mga Bible apps, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoon sa Kawikaan, chapter 3, verse 9 to 10. Sabi po dito sa verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng unang mga bunga ng ani. Verse 10 po, kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong mga sisidlan. Sama-sama po tayong yumuko at pumikit, tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. Lord, salamat sa inyo pong mga salita na nagpapaalala po sa amin. Natayuan po namin ang aming pong pananampalataya po sa inyo. And then Lord, yung nabasa po namin ng mga salita mo ngayon, ay pangako niyo po ito sa amin. At totoo po na magiging sandigan namin. At ang inyo pong mga pangako ay amin pong mapanghahawakan. Totoo po yun at simula noon hanggang ngayon, ikaw yung Diyos na tapat, ikaw rin po yung Diyos na mabuti, Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Noon hanggang ngayon, ikaw pa din yun. Hindi ka po nagbabago sa amin. Salamat po o Diyos sa amin pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, at patuloy ka naming binibigyan ng karangalan sa pamamagitan po ng aming pong mga ikapo at handog. Hayaan mo, O Diyos, na tayuan din po namin ang aming pong pananampalataya sa iyo sa pamamagitan din po, Panginoon, ng aming pong pagkakaloob po sa inyo. Na hindi po kalugihan ang magbigay po, ang maghandog po sa inyo, Panginoon. Actually, Lord, hindi nyo naman po talaga kailangan ang aming pong mga kayamanan. Pero, Lord, inuutos niyo po sa amin na kami ay magkaloob. Lord, matutugunan po ang mga pangangailangan ng iglesia pong ito sa pamamagitan po ng aming pong paghahandog. Kaya naman po, Panginoon, sa aming pong mga buhay, patuloy namin kinikilala na ang lahat ay nagmula po sa inyo. Salamat po sa lahat-lahat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang gawa ng aming pong mga kamay. I-enlarge niyo, Lord, ang aming pong mga territory, Panginoon. Diyamang ikaw naman ang Diyos na nangako sa inyo pong mga anak. Totoong buhay ka at tapat sa amin. Salamat po sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kagandahang loob. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. This is the night of worship! Hello. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid para sa atin pong panalangin pastoral. Ito po ay bahagi ng atin pong patuloy na pagsamba sa Panginoon. So pinapakiusapan po ang lahat na yumuko. Maari po nating ipikit ang ating pong mga mata
At sa mga kapatid ko po na meron pong mga tanging pagpapasalamat, sa pagkakataon pong ito, bibigyan ko po kayo ng sandali upang inyo pong personal na ipaabot sa Panginoon ang inyo pong pagpapasalamat, pagpupuri sa lahat ng mga blessing na inyo pong natanggap mula sa Kanya. Hindi lamang sa mga blessing, kundi sa mga bagay na pinayagan po niyang maranasan ng bawat isa. At alam naman po natin ito po ay para sa ating pong ikabubuti. Sige po, inyo pong iparating sa Panginoon ang inyo pong pagpapasalamat at pagpupuri sa Kanya. Aming Diyos, napakinggan mo po ang iba't iba pong mga pagpapasalamat po ng iyong mga anak. Ito po ay aming ipinapakiusap na tanggapin mo po bilang isang mabangong samyo ng pagsamba sa iyo. Tulad ng sabi ng mga salita, isang mabuting bagay ang magpasalamat sa iyo. Sa ganitong paraan, Panginoon, nagagawa po namin sundin ang iyong mga salita, nagagawa po namin sundin ang iyong kalooban. Maraming pong salamat sa lahat ng blessing na ipinaranas mo po sa bawat isa. At patuloy din po sa pagkakataong ito, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat din sa mga kapatiran namin na nagsipagdaos din po ng kanilang mga kaarawan, sa mga kapatid din po namin na nagsipagdaos ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Panginoon, amin pong ipinapakiusap at inihiling po sa iyo buong pagpapakumbaba. Pagpalain mo po ang aking pong mga kapatid na to sa panibagong taon ng kanilang mga buhay, sa panibagong taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Papagtagumpayin mo po sila sa lahat ng kanilang ginagawa at hayaan mo po ang buhay na ipapamuhay nila bawat araw. Magbigay po ng karangalan sa iyong pangalan. Mag-akay sa mga tao sa kanilang paligid upang sila din po ay sumampalataya sa Panginoong Yesus dahilan po sa uri ng pamumuhay na kanila pong ginagawa. Ito po ay magsilbing halimbawa sa mga tao sa paligid at maging paraan upang ang mga mahal sa buhay, upang ang mga tao sa paligid, mga kasama sa opisina, Panginoon, ay mag-akay din po sa kanila. Dulot po, Panginoon, sa kanila ng pagkakilala po sa iyo. Salamat po sa iyo, Panginoon. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, kung meron pang po kayong mga iba't ibang kahilingan sa Panginoon, bibigyan ko po kayo ng ilang sandali upang ito po ay inyo pong sambitin sa panalangin, hilingin sa Panginoon at umaasa po tayo sa Kanya pong pagtugon. Sige po, sabay-sabay po tayong dumulog sa Panginoon sa pagkakataon pong ito. Napakinggan mo din po aming Panginoon ang mga kahilingan at usal sa panalangin ng iyong mga anak. Ikaw po ang nakakaalam. Salamat sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na kahit nga po iniisip namin, nababasa mo po at nalalaman mo. At wala po talagang lihim sa iyo, Panginoon. At ang isa pa po sa patuloy naming pinagpapasalamat, makapangyarihan ka. Wala pong imposible sa iyo. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin. Sa paningin ng tao mahirap, sa paningin ng tao imposible, pero sa iyo, Panginoon, posible. Kaya po sa oras po na to, lahat po ng mga daing, kahilingan ng iyong mga anak sa mga iba't ibang sitwasyon po nila, lahat po to ay ipinagkakatiwala at inalalagak namin sa iyong makapangyarihang kamay. Buong pagtitiwala at pananampalataya, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Ito po ay iyong tutugunin, ito po ay iyong katatagpuin. At dahilan po ito, Panginoon, lubos ka po naming pinapapurihan at pinasasalamatan. Salamat sa dakilang gawa mo po sa buhay ng bawat isa at sa mga dakilang bagay pa na gagawin mo po sa buhay ng bawat isa po sa amin. Amin din pong sama-samang idinudulog sa iyo ang aming pong bansa. Mula po sa aming Pangulo, sa lahat po ng namumuno, sa kalagayan at sitwasyon ng mga kababayan namin na salanta po ng bagyo, na nasa panahon po ng baha, Panginoon. Lord, pagpalain mo po sila, patatagin mo po sila, Panginoon, dulutan mo po sila ng pag-asa, at hayaan mo po na sa pagkakataong ito, maranasan po nilang yung kapangyarihan, maranasan po nilang yung pagmamahal, maranasan po nilang yung kalinga, at patuloy po nilang pagtiwalaan maging sa ganito pong pagkakataon. Panginoon, patuloy din po namin pinagpapala ang aming pong barangay. Pagpalain mo po ang aming kapitan at lahat po ng namumuno.
ang kagalakan, kasaganaan, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, ang lubusang makapaghari sa amin pong barangay. Aming Diyos, maraming pong salamat sa iyo sa umagang ito. Tanging sa iyo ang papuri, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Opo, Ama, di po kami magsasawa, di po kami mapapagod, di po kami titigil sabihin, tanging sa iyo, para sa iyo, at sa iyo lamang po talaga, ang lahat ng kalwalatian, karangalan, papuri, at pagsamba. Nakikiusap din po kami na sa aming pasamantalang pagtatapos, i-dismiss mo kami ng iyong biyaya at ng iyong pagpapala. Kami na naririto sa bulwagan, at sila, nakaisat kasama po namin online sa pagtataas po ng kamay ng iyong anak. Mga kapatid, pagpalain pa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag pa sa inyo. Ilinga pa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan pa kayo ng lalo pang kalakasan, kalusugan, kasaganaan, pagtatagumpay. Ngayon at sa harapin ng inyong buhay, kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, pagpalain po kayong Panginoon. Ayan, sige po, makakaupo muna po ang bawat isa. Paalala lang po sa lahat po ng leaders, sa lahat po ng life group leaders, LCC member, balik po tayo ng 3 p.m. para po sa Life Journey Orientation. And then, paalala ko lang din po sa nalalapit po na local camp ng ating kabataan. Ayan po ay this coming September. So ako po ay lumalapit sa lahat po ng parents po na nandito na suportahan po natin, i-encourage po natin ang ating mga anak para po suportahan po yung kanilang local camp. Yan. And then, small groups din po natin, after service, yung mga nagaganap pong small groups, atinan po natin. And then, ayun po, sa pagpapatuloy po ng ating census, meron pa rin pong form sa likod kay Sis Evol. Ayan, sa mga bautisado po na hindi pa po nakakapag-fill up po, ayan, lapit lang po kayo kay Ate Evol. At ngayon na rin po yan pipill upan, then ibigay din po agad kay Ate Evol. And then ganoon din po yung mga bata. Ayan, sige po. Again, next Sunday, kita-kita po tayo. 8:00 pa rin po ng umaga and then 10:30 po ng umaga. Sige po, tayo po'y tumayo at muli po, tayo po'y umawit. Habang nagbabatian. Happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, I'll never be the same. God bless po sa bawat isa. Ingat po.